So baka ito po yung hanap niyo na texture ng ating puto cake, na yung pinong-pino yung texture na hindi buhaghag, na talaga namang malambot at fluffy. Kaya kung ito po yung gusto mo, tara, umpisahan na po natin. So dito mga ga ay kailangan na cake flour po yung gagamitin natin, at kailangan lang po natin dito ng 1 and 1/2 cups. At lagyan ko po ito ng 1 tablespoon ng ating baking powder. At half teaspoon ng iodized salt, at 1/3 cup ng white sugar, at 1 teaspoon ng vanilla extract, at 1/3 cup na tubig. Dito sa ating tubig ay pwede tayong gumamit ng evaporated milk or di kaya yung fresh milk. Haluin po natin hanggang sa kuminis at nang matunaw na din yung ating mga dry ingredients. At para malambot at pinong-pino yung texture ng ating photo cake ay salain po natin ito ulit, at pagkatapos ay iset aside lang muna natin. At gawa na po tayo ng ating mirang. So dito meron po tayong 5 piraso ng egg whites, mula po ito sa large na itlog. At lagyan po natin ito ng half teaspoon ng cream of tartar. At nang makinis na ng kaunti yung bubbles ng ating egg whites, ay saka na po natin ilagay ng pautay-utay or gradually yung ating 1/3 cup ng white sugar. At magdagdag po tayo ng 1 tablespoon ng white sugar. At nang nailagay na po natin lahat yung ating white sugar, ay ilipat na din natin sa pinaka-high speed yung ating hand mixer para po madali nating makuha yung hinahanap po natin na consistency ng ating egg whites. Sa preparation po ng ating mirang mga ga, kailangan po yung ating egg whites ay hindi po yan mahaluan ng kahit maliit or konti lang po na egg yolk. At kailangan din po yung bowl na paglalagyan po natin ng ating egg whites ay kailangan po ay dry ho yan, ay hindi po yan basa. Kailangan po ay walang bahid na kung ano-ano. At kailangan mga ga, ito lang po yung consistency ng ating egg whites. And then transfer na po natin sa ating cake batter at atin lang po itong hatiin. At nang well mix na po yung first po natin na nilagay na mirang dito sa ating cake batter, ay ilagay na po natin lahat yung natira nating na mirang. At cut and fold lang po natin ito ng padahan-dahan, at kailangan po ay huwag lang po talaga natin itong ma-overmix. Kailangan po talaga na iwasan lang po natin itong ma-overmix para manatiling malambot yung ating puto cake at hindi siya matigas, na hindi siya naging pudding. At medyo malaki po yung aking round pan. May sizes po ito na 24 by 4 cm. Kung gusto po ninyo na medyo makapal yung outcome ng inyong puto cake, ay pwede nyo pong ilagay ito sa sizes na 8 by 3 na cake round pan. At kadalasan talaga ito po yung ating topping, salted egg at cheese. At kailangan po ay lutuin po natin ito agad, at kailangan ay kulong-kulo na po yung tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. At dito mga ga, sa gamit ko na hulmahan at sa kapal ng aking mixture, ay lutuin ko po ito sa katamtamang apoy ng aking kalan sa loob po ng 20 minutes. Yes mga ga, 20 minutes ko lang po itong niluto kasi hindi naman masyadong makapal yung mixture po natin. Kasi medyo malapad po yung hulmahan natin na ginagamit. Sa pagluto kasi natin dito ay kakadepende po yan sa kapal ng ating mixture sa ginagamit po natin na hulmahan. Kailangan po ay huwag lang po natin itong ma-overcook. Sa pagluto ko po dito, nang matapos na po yung 20 minutes na naset ko po na time sa ating pagluto, ay pinatay ko agad yung apoy ng ating kalan. Pero hindi ko muna kinuha yung ating puto cake, nasa loob lang muna siya ng ating steamer. Hinayaan ko muna siya ng mga 5 minutes bago ko po siya kinuha. At ganito po kalambot at kapino yung texture ng ating puto cake. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!